Magandang umaga pong muli. Ako si Tita V at samahan niyo po ako ngayon sa ating pagbulay-bulay ng salita ng Diyos. Dakilang Diyos, sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ngayong araw na ito as we study your words. May your anointing be upon your servant, O Lord God, and speak to thy people. In Jesus' name, Amen. 2 Corinthians chapter 12, verse 9. But he said to me, My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weaknesses. In weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses so that Christ's power may rest in me. In Tagalog, ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, sapat na sa iyo ang aking biyaya dahil ang kapangyarihan ko ay nakikita sa iyong kahinaan. Kaya buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan, nang sa ganon ay lagi kong maranasan ang kapangyarihan ni Kristo. Grace is an unmerited favor from God. Ito ang ibig sabihin ng grasya or yung tinatawag nating biyaya ng Diyos. Hindi natin deserve ito, but in spite of, binigay ito sa atin ng Diyos because of His loving kindness. Si Apostle Paul is an apostle of Christ na mayroong tinatawag na thorn in the flesh. Alam nyo, hindi naman exactly na-mention sa Bible kung ano itong thorn in the flesh ni Paul. But Paul requested God, Lord, pwede mong tanggalin itong thorn in my flesh? And he requested it 3 times. Pero ang sagot lang ng Diyos is, My grace is sufficient for you, and my power is made perfect in weakness. Anong dahilan? Bakit hindi tinanggal ng Diyos kay Paul yung tinatawag niyang thorn in his flesh? So that Paul will not boast himself, but instead, he will boast all the more gladly yung kanyang mga weaknesses para yung power ng God ay mas lalong makita sa buhay niya. Sa verse 7 sinabi, Therefore, in order to keep me from becoming conceited, para daw hindi maging mayabang si Paul, I was given a thorn in the flesh, a messenger of Satan to torment me. Tinitingnan ko, ano kaya itong thorn in the flesh na to? Pwedeng matinding sakit? Pwede kayang isang hindi na pwedeng gumaling na sakit talaga or problema sa pamilya? Hindi talaga kasi na-mention sa Bible, pero I think nagpapahirap ito kay Paul. Kaya ni-request na yung God na tanggalin ito. But, sabi sa verse 10, That is why for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardship, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. Para raw mas lalo pang maipakita na kung kailan mahina si Paul ay mas nakikita ang kalakasan ng Diyos. Ikaw, meron ka rin bang thorn in the flesh? Pwedeng meron kang sakit? Or meron kang problema? Meron kang isang nararanasan ngayon na hindi mo maipaliwanag at nagpapahirap sa iyong buhay? Maaring may dahilan ng Diyos upang maipakita niya ang kanyang kalakasan sa iyong buhay, hindi ang iyong sariling kalakasan. Naalala ko yung kwento ng isang kaibigan, si Miss Eva Dantes. In fact, nagkaroon siya ng 3 klase ng cancer. Imaginein mo yun, no? 3 iba't ibang klase ng cancer ang kumapit sa kanyang physical na katawan. Pero dahil dito, no, mas naipakita sa kanyang buhay kung gaano kalakas ang Diyos. Hindi para ipakita kung gaano kalakas si Eva Dantes. In fact, she's my friend and my former boss sa isa sa mga school sa Quezon City. And, I'm so blessed with her story. And she was invited in 700 Club to testify her story. And it's now in YouTube. Kung gusto niyo mapanood, ilalagay ko yung link dito sa comment section upang makita ninyo and you will feel the same way as I feel. I was so blessed with her story kung paano ginamit ng Diyos ang kanyang physical weaknesses
upang mas lalo pa siyang magamit ng Diyos sa iba't ibang larangan ng ministeryo. At ang buhay niya ay naging buhay na patotoo kung paano ang Diyos naging source ng kanyang kalakasan. At naipakita doon sa kanyang kasaysayan o doon sa kanyang istorya na only God is the source of peace, is the source of her strength. The title of that the title of her story is The Eva Dantes Story, From Pain to Peace. You will see the link in the comment section, and I hope you will watch for this. Let us pray. Thank you, Lord, for this morning. May your blessing be upon each one of us, O God. In Jesus' name, Amen. Magandang umaga pong muli, and magkita-kita tayo bukas. Love and prayers, Tita V.